Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Para Egbert, John Egbert Dumalig, Vice Rector ng Seminaryo sa Archdiocese ng Capiz. Ngayon ay nasa Sabado tayo na ika-6 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Jesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, napakahalaga ang panalangin sa ating buhay. Ito ang ating ugnayan sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil sa ating karupukan, tayo'y dumulog sa Panginoon at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain, upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupiin ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wastong tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya
ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga sa mga Hudyo. Narinig ang asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipaniliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apolos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nanampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa daigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig kayo ng Ama. Iniibig niya kayo
sapagat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayoy aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Sabado tayo ng ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Bukas ay magsimula na ang ating bagong yugto. Iyon ang yugto ng pag-alaala sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit. At ang tema natin sa araw ngayon ay panalangin. Panalangin sa salitang Hebreo, pila. At sa salitang Koinokono Griego, sapagkat ngayon ang ating mga pagbasa ay mula sa Bagong Testamento, kaya Koinokono Griego, ay presipitay o presipitay. Na kung tingnan po natin, ay mayroon pang ibang mga salita, pero ang ginagamit nito ay yung isa, dahil ang isa ay DC, Paraklisi, at iba pa. Pero nasali naman ito sa Latin na oratio, na kung saan ito yung ating panalangin. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon paano manalangin. Sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 23 hanggang 28, sinasabi ng ating Panginoon, ano man ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ito yung ating paghingi. Ito yung ating ugnayan sa Diyos na tayo nakiusap sa Kanya at sa pamagitan ng ating pong Hesus Nazareno. Dahil marami pong paraan sa panalangin. May tinatawag na petisyon, mayroong confession, mayroong intercession, mayroong pagpupuri at pasasalamat, mayroong adoration, at mayroong tinatawag na mystical prayer, mystical union. Ito yung sa tinatawag na contemplative prayer, na kung saan ang lahat ng ito ay masabi lang natin sa ordinaryo o simple na pagkasabi na ang ating pakikiusap sa Diyos. Dahil ang dasal kasi ay isang ating komunikasyon ng tao sa Diyos, na tayo ay maghingi, na tayo ay magpasalamat, na tayong pahayag ng ating pananalig, at tayo ay magpahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. Ano man ang ating ipahayag sa Panginoon, ito ay tinatawag natin na panalangin o dasal. Ang dasal at panalangin ay napakahalaga. Una, ito yung nagbibigay sa atin ng ugnayan sa Diyos at magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa sa atin. At ano naman ang ginagawa niya sa atin pong unang pagbasa sa Gawa mga Apostol, Kapitulo 18, verso 23 hanggang 28, tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya si Pablo at saka si Apollo ay nagpapahayag nito na ang ating Panginoong Hesus siya ang Mesiya, ibig sabihin pinadala na magligtas. At ito yung ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos, na ang Diyos na makapangyarihan, ayon pa sa Salmo 46, siya yung hari natin, at dahil dito, ang ating buhay ay dapat isang pakikitungo sa Kanya, isang ugnayang malalalim sa Kanya, isang taimtim na pagpapahayag ng ating marubdob
na pananalig at panampalataya at ito'y tinatawag nating panalangin. Ang panalangin ay ginagawa hindi lang po sa tao. Kung tingnan nyo ang lahat ng mga linikha ng Diyos, lalo na yung may buhay, ay nagpapahayag ng panalangin sapagkat sila na may naugnay sa Panginoon. Maari mang tanim, lalo na mga hayop. Kung inyong bigyang panahon ang pagtingin sa ating mga nilikha na mga hayop, makita natin na marunong sila manalangin. Akala natin, yung mga aso, pusa at iba pang hayop ay hindi nanalangin. Mas maganda pa ang panalangin nila dahil simple at tunay na ugnayan na natural. Kasi kung minsan parang artificial na tayo, parang pilit tayo na makiusap sa Diyos sapagkat marami kasi tayong mga personal na mga ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos. Na kung minsan salungat pa sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng panalangin na ayon pa ni Santa Teresa de Avila. Isang ugnayan na malalim ng Diyos at ng tao, na ang Diyos na nagmamahal ay nakikinig at ang tao na nagmamahal ay nakiusap at ang Diyos naman ay makiusap din sa tao na nakinig din ang tao. Pag-uusap, pagkinig. Ito ang panalangin. Dahil ang panalangin ay hindi lang po na tayo lang ang laging nagsasalita. Na tayo lang ang laging dumudulog. Na tayo lang ang laging paminsan, ito yung panalangin ko. Dapat marunong rin tayo magkaroon ng puwang, una sa lahat sa ating kaluluwa. Puwang sa ating puso. Puwang sa ating isipan. Sa ating isipan upang ating ipalalim ang ating pagtingin at pag-ugnay sa maalam na paraan sa Diyos at alamin natin ano ang Kanyang kalooban sa atin. Puwang sa ating mga puso upang ating relasyon sa Kanya ay lalo pang palalimin sa iba't ibang klaseng panalangin. Ang pinakamahalaga na panalangin ay hindi yung binabasa, hindi yung sinasambit. Ang pinakamalalim na panalangin, yung tinatawag natin na mystical prayer, ay ang panalangin na wala ng mga salita. Bagkos, ang tunay na salita mula sa puso ay itinaas sa puso sa Diyos. Kaya ito'y sinasabi ni Nasancien na ito ang ating pagtaas ng puso sa Panginoon. Ganun rin ang sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Ang pagtaas ng ating mga puso sa Panginoon ay hindi sa mga hinihingi, hindi sa mga sinasambit, hindi sa mga sinasabi, lalo na hindi sa mga naprenta na mga formula na tinatawag nating dasal. Bagkos sa ating pagbukas sa ating puso upang ang Diyos ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa atin. At ang panalangin natin ay una sa lahat ang ating partisipasyon sa dakilang alay ng Panginoon, ang sakripisyo niya, na itong ating banal na misa halimbawa ay sakramento ng sakripisyo ng ating Panginoon at tayo na ugnay sa kanyang sakripisyo, hindi pa sa kung ano ang ating hinihingi, bagkos na tayo'y nakiisa sa Kanya dahil nag-alay siya ng sarili upang tayo'y maligtas, upang tayo'y matubos, upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya at maging tagapagmana sa kalangitan. Ang panalangin ay isang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi yan sinasabi. Ang malalim na pag-ibigan ng tao at ang lalaki at ang babae ay hindi sinasabi. Ang hindi sinasabi ay siyang pinakamalalim at dahil pinakamalalim, ito yung panalangin na malalim.
Kaya dapat taimtim ang ating mga panalangin. Ating bigyan ng dasal na mayroong with feelings, may damha. Kasi kung minsan parang automatic na tayo, na para bang tinatawag na recording na lang, na parang ni-record na iulit-ulit natin. Hindi dapat gano'n. Dapat may puso ang lahat ng ating pagdulog sa Diyos. Dapat may puso ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Dapat may puso ang lahat ng ating ugnayang malaliman at taimtim sa Kanya na tinatawag nating panalangin. Sapagkat siya ay nagmamahal sa atin. Dapat rin na tayo'y tutugon ng pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon na dahil sa Kanyang pag-ibig, lahat tayo ay nalangin sa Kanya ay bibigyan ng buhay na ganap at ikasiyasya. Dahil hindi pa man nabigkas ng tao, hindi pa man natin naibigkas ano ang ating dinadalangin. Alam na ng Diyos ano ang para sa atin. Huwag kang maghinawa. Sapagkat yung iba sabi, parang hindi nidig ang palangin ko. Parang sinisisi pa ang Diyos. At kung minsan manalangin sila, sana makapasa sa exam. Yun pala hindi nag-aaral. Bumagsak, sinisisi pa ang Diyos. Hindi dapat ganyan. Sapagkat ang panalangin natin ay hindi sa mga material na bagay, bagkos sa mga bagay na spiritual, makalangit at kaligtasan ng tao. Ngunit ibibigay rin sa Diyos sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan, at sa kinakailangan natin ang mga biyaya na ating tatanggapin. Dahil mahal tayo ng Diyos. Yung gustong makatanggap ng mga biyaya dahil sa panalangin, pumalakpa pa ng lalong malakas na ang ating panalangin ngayon ay dinggin ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inanyahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama. Sa pamagitan niya at tiniyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwin ay dinig mo kami at ipinagkaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pangitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatinawa sa amin ang iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang narapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hiling namin ito
Sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabunghay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awang gawin banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katapatan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang nagpaghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng manghel siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Bereng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ng Isus na kayo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang lubod sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at kalisulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa iyon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Amen.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina. Di na mag-iisa, mangangamba, mangunguli na. Ngayon'y aking hinango, muling sinumyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina. Kahit anong dilim, anong lagim ng tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina. Bansang aking sinunggo, huwag masipayo at huwag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwina.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan nang ginawa naming pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. At salamat sa kay Father John Egbert. Palakpakan po natin si Father John Egbert, Vice Rector ng Seminaryo sa Archdiocese ng Capiz. Salamat sa lahat ng mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa mga naugnay pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakos-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Palakpakan natin lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng mga taong sumusubaybay sa atin. Naway, ang Diyos ay magpapala sa inyo lagi, lalo na yung mga nangangailangan. Salamat din sa lahat ng mga nagbigay ng tulong. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. Panalangin. Panalangin ay isang malalim na likas na kilos ng tao upang kanyang ipahayag ang kanyang pagiging nilikha na magpahayag ng pag-ibig, ng pananalig, at ng pagtiwala at pag-asa sa Diyos. Naway, manalangin tayo ng taimtim at manalangin upang tayo ay magpasalamat, upang tayo ay magmahal, upang tayo ay mananalig sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Dalawa po kami ni Father John Egbert ang magbasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, inagmosmaitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilinganiang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon ito na maalala ng pangako nun sa binyag, na ikaw ay hiniibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan
ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.